Drag performer at social media personality na si Pura Luca Vega pinawalang sala ng korte sa Maynila sa kaso kaugnay sa pagsayaw niya sa saliw ng rock version ng Ama Namin habang nakabihis sa Jesucristo. Batay sa desisyon ni Manila RTC Branch 184 Judge Charina Samonte Villanueva, bigo ang prosekusyon na patunayang nilabag ni Pura Luca o Amadeus Fernando Pahente ang Article 201 ng Revised Penal Code at Anti-Cybercrime Law. Pinababalik ng korte ang piyansang 72,000 pesos na inilagak ni Pura para di makulong. Bagamat paalala sa kanya ng huwes, maging maingat sa pagpili ng medium o paksa ng kanyang mga pagtatanghal at isaalang-alang ang lipo ng kanyang kinabibilangan. Ipinagpasalamat ni Pura Luca ang pasya ng korte habang iginagalang naman ito ng isa sa mga naghabla sa kanya. Mahigit 1 toneladang mga floating shabu na nasamsam sa Pangasinan, Ilocos Sur at Zambales at nasa bilyon-bilyong piso ang halaga, hinihinala ng PIDEA na galing sa Samgor International Crime Syndicate. Sabi ng PIDEA, ang Samgor ay may kontrol daw sa 40 to 70% ng drug market sa Asia Pacific. Hinala ng pulisya, may mga sako-sako pa ng shabu sa dagat na hindi pa nare-recover. 13 senatorial candidate at 41 party list at political parties nakapagsumite na ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE para sa eleksyon 2025 as of June 9 ayon sa COMELEC. Bukas, June 11, ang deadline ng pagpapasa niyan at ayon sa COMELEC, wala ng extension. Ang mga kandidatong hindi makakapagsumite, makakasuhan ng administrative offense at pagmumultahin. At ang mga nanalo naman, haharangin ang panunungkulan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.